So hello no, ngayon ang pag-usapan ito tungkol sa mga taong makamundo no. Alam naman natin ang mga taong makamundo ay patuloy talaga na namumuhay kung ano man ang tawag ng kanilang laman dito sa mundong ito. Kung ano man ang gusto nila dito sa mundong ito. At ang mga taong makamundo ay kailanman hindi nila maintindihan kung anong klase ang pamumuhay ng mga taong namumuhay sa kalooban ng Panginoon. Dahil dito, ginagawa nila is usigin ang mga taong namumuhay sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, hindi nila maintindihan kung anong klase ang pamumuhay na ginagawa nila. No? Ayon dito sa kasulatan, sinabi dito ni Apostol Pablo na ang taong espiritual hindi kayang intindihin ng mga taong makamundo. Dahil ang mga taong espiritual maintindihan lamang sa mga taong na namumuhay sa kalooban ng Panginoon at sa espiritual din na pamamaraan. Ngunit ang taong espiritual nakakaintindi sa lahat ng bagay, ngunit hindi siya kayang intindihin na kahit ninuman, dahil ang kanyang pag-unawa ay intindihin o unawain man lamang sa espiritual din na pamamaraan at sistema at pamamaraan. Kaya ang makamundong ito, ang mga taong makamundo ngayon na patuloy na mumuhay sa kadiliman, hindi makakaintindi kung ano ang kahulugan or hindi nakakaintindi patungkol sa kalooban ng Diyos. Ni sundin nila ang kalooban ng Panginoon dahil nga hindi nila maintindihan kung ano ang kalooban ng Diyos. No? Kaya ang tanging nilang magagawa, usigin ang mga taong namumuhay sa Panginoon, namumuhay sa kalooban ng Diyos. Dito sa kasulatan, sinabi dito no, sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17, sinabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ang mga bagay na nasa sanlibutan, o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Doon sa ibang verse o sa ibang sulat ni Santiago, sinabi dito na ang taong nakikipagkaibigan sa mundong ito ay nakikipagkaaway sa Diyos. Ang mundong ito hindi kailanman nakakaintindi patungkol sa kalooban ng Diyos. Sinabi nga dito, huwag mong ibigin kasi ang lahat ng bagay dito sa mundong ito, distraction. Dagdag dito, sinabi sa verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, so pagnanasa lang naman, immorality or ano pa man, pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. So tignan mo ang mga tao ngayon mapagmataas, masama yung mga hangarin, masama ang tinitignan o nakikita sa mata, mga pagnanasa ng laman o tawag ng laman. Kung ano ang nandito sa mundong ito yung patuloy na sinusuportahan ng mga taong namumuhay sa makamundo, na hindi namumuhay sa kalooban. Kung may mangaral sa kanila patungkol sa salita ng Panginoon, uusigin nila ito kasi nga ayaw nilang makarinig ng mga bagay na sana magliligtas sa kanila. Dahil nga ang gusto nila is yung mabusog sila sa makamundong bagay nito, makamundong bagay. Dagdag dito, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So yun lamang ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay siyang mabubuhay ng walang hanggan doon sa kaharian ng Panginoon. Ngunit ang mga taong patuloy na namumuhay sa makamundong bagay at na nakikipag-away sa Diyos ay mawawala pagdating ng araw. Dagdag dito sa kasulatan sa Colossus chapter 6 at chapter 3 verse 5 hanggang chapter 6, sinabi dito, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, pagnanasang gaya ng ang makikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba ng Diyos-Diyosan.
Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. So lahat ng mga taong namumuhay sa ganitong uri ng pamumuhay sa makamundo at laman ay sinabi dito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang kahit sinong tao na mamumuhay patuloy, na magpatuloy na mamumuhay sa makamundo. No? Dito sa Galatia chapter 6 verse 7 sinabi dito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring puyain ang Diyos. Kung ano ang itinatanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. So klaro, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Minsan kasi, pinapaniwala natin ang ating sarili o kahit sino na tayo, basta wala lang tayong ginagawang masama dito sa mundong ito, naliligtas tayo, maliligtas na tayo. Minsan, pag binubuli o nagsasalita ka ng masama laban sa iyong kapwa, na sabihin mo okay lang ito. So sa ganitong paraan, nililinlang mo ang iyong sarili dahil nga ang iniisip mong mabuti ay ang kasamaan. Ano na lang kaya ang kasamaan para sa iyo? Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung para sa iyo ang kadiliman ay liwanag, ano na lang sa iyo ang kadiliman? Gaano kadilim ito? So mag-ingat po kayo. Mag-ingat po tayo. Kasi ang puot ng Diyos tatanggapin ng bawat isa ng mga tao na hindi magpasakop sa Panginoon at patuloy na mamumuhay sa makamundong nais. Makamundo. Kasi ang taong namumuhay sa makamundong bagay, makamundong nais, namumuhay sa laman, lahat ng uri ng kagustuhan, pakikiapit, kasakiman, o ano pa man ng mga bagay na yan, yang mga bagay na yan ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa mundo, galing sa demonyo. Yan ang katotohanan. No? So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.